before po talaga ako pumasok sa mundo ng showbiz, I'm a professional boxer before. And, ayun, nasa mundo lang po talaga ako ng sports. Tapos, Taga saan ka na? Jensan. Jensan. Boxer from Jensan. Yes. Parang familiar. Ano nga yun? Ano nga yung parang moniker mo sa PBB? bunsong boksingero po dati. Bunsong boksingero ng Yes, Jensan. Jensan. Oo. Yes. So boxer ka talaga. Yes. Oo. Tapos ayun po, nung nakapasok po ako ng PBB, akala ko nga po hanggang dun lang ako sa PBB. Tapos akala ko hindi na matutuloy yung pangarap ko dito sa industry na to. Pero ayun, denied ako ni God kung saan ako papunta. Hanggang dumating, actually sumuko na po talaga ako, nasa Jensen na ako. At yun, start na lang ng bagong buhay. Yun. Hanggang sa tumawag po yung dati ko pong manager, si Miss Joanna Almario po. Tumawag siya sa akin na may dream maker nga daw. Sabi ko, wala, pasok ba ako dyan? Boksingero ako, tapos pang idol nga daw po. Hanggang sa nakapasok naman po ako, yung pinalad po na umabot ng semis. And nandito na po ako with Rai. Yes. So wait lang, from boxer, tapos naging idol ka, nag-rap ka na rin talaga nun? Kasi di ba rapper ka? Actually po, natutunan ko na po talaga mag-rap sa Dreammaker. Doon ko lang nasubukan mag-rap na may mic. Mag-rap na sa harap ng maraming tao. Nag-rap lang po ako mag-isa pag nasa bahay lang ako. Pag Oh. may pinapakinggan ng song. Pero never po ako nakatry na mag-perform na nag-rap po. Pero alam mo yung mga ganyan, hindi dapat kinukwento lang eh. Dapat may demo. Sample. Paano mag-rap si Russo? DJ, give me some beat! Okay. 6, 7. Mamasita sa akin may halina. Huwag ka nang matakot kung ibang may makakita. Di na sa atin ang mali. Mali ang nakikita ng mata nila'y mali ka. Hindi. Hey! Break away. Break away. Okay, thank you, Russo. Thank you, Asi. Ako po way back 2017 ate. Nag-join po ako ng The Voice Teens. Then, hindi po ako pinalad. Tapos, after po nung nagkaroon po ako ng first group ko po na boy band. Then, hindi rin po siya nag-work for some reason. And then, tinry ko pong hanapin yung purpose ko talaga na commercial po ako, nag-audition po ako sa commercials, tapos nag-work po ako sa BPO habang nagka-college. Tapos, Anong course mo sa college? HM po, Hospitality Management. Kasi pangarap ko rin po magbarko. Ang dami ko pong gusto talaga ng time na yun. So gusto ko mag-commercial, gusto ko rin pong nagpe-perform ako sa mga kasal. Ganun. So, tinatry ko pong hanapin yung purpose ko. During that time, yun po yung pinaka-tough time ko na parang hindi ko talaga alam kung para saan ba ako. And then, bigla na lang pong nag-check ako ng messenger, ng message request na kung gusto ko raw pong mag-audition sa reality show, which is yung Dream Maker. Tapos, hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko, Boss, mag-resign na po ako. Agad? Hindi ka pa nag-audition, resign Opo. agad? Sabi ko, sa sarili ko po, alam kong yun yung gusto kong gawin at alam kong sure akong matatanggap ako. Calling na So, calling ko siya. Parang yun na yung sign. Kasi, humingi talaga ako ng sign kung para saan ba talaga ako. Tapos naguguluhan na rin ako. Actually, para sa'yo na rin po talaga ako nun. Sabi ko, kailangan kong hanapin yung purpose ko talaga. So, yun po yung sagot sa dasal ko talaga ng time na yun. Parang wala na makaka-question sa commitment mo. Kasi hindi ka pa nag-audition, nag-resign ka na agad eh. Grabe yun. Talagang, ito po talaga yung gusto kong gawin. Naniniwala kami dyan. Naniniwala ka ba? Nag-resign siya agad eh. Boss! Bakasyon lang ako Paalam, boss. Pwede naman, di ba, nagpa-action lang, pero hindi nag-resign siya eh. So, Asi, okay, pasample naman kami. Ano bang pwede mong i-sample sa amin? Anong gusto mo? Sing, dance? Sing na lang. Sing. Yung pinag-audition ko po sa Dream Maker. Okay, go. Magdalena, anong problema? Bakit di ka makawala sa kadena? At sa gabi-gabi ko ay nasa selda. Ang hanap buhay mo ngayon. Magdalena, anong problema? Laban natin na dati kang nena. At sa iyong ama ko ay prinsesa. Yung nangyari sa'yo. Nahabol yung effects, Deka. Thank you, Sir Junela.
Half lang po. Half. Sa kaliwa lang. Pero kanan yung Japanese ito yung Japanese Filipino. Okay. Ano po, yung Dreammaker po yung first ever na sinalihan ko. Kasi ever since po, sobrang mahihain talaga po ako. Parang di ako sanay sa attention. Yung tipong, ako yung sa classroom, yung nandun sa nasa second to the last row. Kasi parang ayoko pong may papansin sa akin or masyadong may marami nakatingin sa akin. Bali parang introvert. Ganun, Introvert no? po kahit di halata. Parang inverter. Inverter. Eh nga ba ang gulo nga yung introvert is mahihain pero yung dreams ko po maging idol. Uy, maraming ganun na. Maraming artist na introvert. Oo, pero talagang dahil sa passion nila, kinakaya nila yung attention. Opo. Isa na ako dun. Thank you. Naniniwala kami, Asip. Okay. Naging parang nung parang 16 to 19 pa ako. Audition na ako ng audition. Oh. At sabi ko po yung audition ng mga iba-ibang show, mga K-pop entertainments. Tapos yung una ko pong audition nandito sa Pilipinas is yung Dreammaker. And then, pinalan po na nakuha din agad ako. So parang, na-excite po ako, ano to? Wala, ABS show to. Big deal to. So ayun po, nung nakasali na ako sa show, parang binuild ko lang yung confidence ko. Parang, okay, pinasok ko to, magsisimula na ako sa, kumbaga kung ano yung gusto kong mangyari, kailangan, galingan ko na, di na ako pwedeng mahiya. And feel ko naman po, pag nagpa-perform ako, parang nag-change, kumayaan pa ako off stage, pag nasa stage, parang laban na. Yes. Yes, and ayun po, parang estudyante lang po talaga ako normal dati. And nabago lang talaga lahat ng sumali ng Dreammaker. And ayun, sobrang laking change na nangyayari ngayon. Kasi, ayun nga po, di ko na-expect na makakapasok ako sa showbiz. Di ko na-expect magiging artista ako. And ayun, sobrang happy na po ako kung nasan ako ngayon din. And nagagawa ko lahat ng parang dinidream ko lang before. And I think, tanong to ng mga nakakakita rin sa'yo ngayon, may isip nila to. Aside from Rive, may plano ka ba maging artista rin? Kasi, di ba? open po ako sa kahit ano po. Siyempre dapat lahat ng opportunities, parang open ka. And also, maganda rin yung parang diverse yung skills mo. Kumbaga, kung performer ka, kaya mo rin gawin yung iba't ibang bagay. Para kahit saan ka man ilagay, parang magagawa mo yung best. Sabi mo nga, laban. Oo. Lahat naman kayo gano'n. Pag sa stage, biglang, uy, laban. Ganun yung training nyo talaga sa Dreammaker. Ikaw naman, Dre. Ayun po. Bale, before po ako Ay, wait lang, Ishi, hindi ka pa nag-sample. Ay, Hindi ka siya makapasahin. Galit naman. Ishi. Ano gusto mo? Kahanda or Ano sasayaw? siya sa audition niya no? Sa akin, hindi yata alam ng iba. Yung pinaka-audition ko talaga. Yung mall audition ko po para sa Dreammaker. Isa po sa akin ng tao is tumitigil ang mundo. By visual. Okay. Madaming nakakalimutan, nawawala na sa isipan. Hindi alam ang gagawin kapag ika'y nakatingin. Kasi alam mo ba na dahil sa'yo, tumitigil ang mundo. Sa kislap ng mata mo, makarating man kung saan, kailangan mong balikan. Pasang mo to. Bakit mo nandito lang? Parang hindi naman kami nahalatang nataasan ka. Ang ganda. Oo. Ganda. Good job, good job. Okay, Dre, balik tayo sa'yo. So, bale po, before po ako mag-grind, I was a dancer, backup dancer sa industry. So, professional dancer ka na talaga. Binabayaran ka to dance, basically. Oo. Oo. Pero before po ako maging professional dancer, nag-audition muna po ako. Lahat nag-start yun sa Starman. Nag-audition po ako sa Starman before. Tapos, kasabayan po namin na binubuo yung BDBGYO before. Tapos, nag-produce si Starman ng boy group, which is for World of Dance lang siya, na compete. And naging B2Win. Yun yung name ng group namin before, B2Win. Tapos, doon, nung time na yun, doon ko parang na-introduce yung sarili ko sa community dito, sa dance community dito. Tapos doon ko siya na-explore na
para makapag-train pa, para mas maging better pa ako, ganun. Tapos, doon na din pumasok yung mga work sa industry, yung kung sino yung ibabakap ko, ganun. Tapos, Natapos naman. So, ang dami mo lang naka-work, no? Oo. Ay, bago ka mag-Dreammaker, nakaka-work mo na, nakakasayaw mo na yung mga artists natin dito sa ABS. Opo. Bali, nag-start po yun sa ano nila, sa Sipcon concert ng BDBGYO. Doon po ako parang nagkaroon ng tawag dito, experience sa mga artists. Tapos doon ko din po nalaman din na parang gusto ko pa po ng more pa sa sarili ko, ng skills, ng panibagong matututunan. Tapos doon ko po parang naging dagdag sa dream ko na gusto ko din maging idol talaga kasi nakikita ko talaga yung passion nila din kung paano sila mag-training and mag-perform. Ayun. Tapos, after that, doon na po pumasok yung audition sa Dreammaker na hindi ko na siya pinalagpas talaga kasi dalawang audition pa nga po yung pinuntahan ko imbes na kahit isa lang po dapat. Tapos, Ito ang basis ka ng audition. Again, hindi natin maki-question ang commitment. Ito ang basis ng audition. kasi yung first audition ko po, hindi po parang Satisfied? satisfied kung parang may kulang pa, ganun. Tapos dun sa pangalawang audition ko po, kilala na nga po ako nila, yung mga staff dun sa mismong nag-audition. Sabi, dito ka. Ikaw na naman? Oo, nag-audition. Di ba nag-audition ka na? Oo. Tapos ayun po, parang after dun, nung sinabi nila yun, umiyak po kasi hindi ko talaga alam kung pasok ba talaga ako dun sa first audition ko. So, parang dinamdam ko talaga na bakit hindi na pwede bumangin yun. Ayun. Tapos, Naiiyak mo siya. Naiiyak na ulit. tapos ayun po, biglang tumawag si callback sa Dreammaker. Oo. Then, nagkaroon ko ng bago opportunity. Tapos, doon ko na po napakita yung gusto ko talaga i-bawi ng audition. Uy, pasalamatan natin yung pumayag na mag-audition ka ulit ha. Nakabawi ka. Hey, Kati Jonah! Naalala mo talaga. Shout out! Ano pati mo, naaalala niya yung mga pangalan ng mga katrabaho niya. That's a good sign again. At doon naman sa Dreammaker, nung nakapasok na, isa sa mga kinatatakutan ng lahat, pagdating sa dancing. As in, di ba pag si Dre yung kasabay niyo, parang, hala, baka ma-outshine ako. Kasi hindi niya talaga sumayaw. So dahil dyan, sample mo ay si... Ayan. Hindi, sige. Ikaw mamili, anong gusto mo? Dance na. Kahit kulang. Sabay na daw. Sige. Okay, pwede po ba music tayo ng ulala para sa sample ni Dre? Iba yung galaw ng professional. Oo, parang hindi kaya ng mga tumitiktok-tiktok nung sa bedroom. Oo, yung pag professional. Okay, thank you so much, Dre. And Matthew! Matthew na, of course, from Dreammaker din. Pero nagulat kaming lahat ng umexcel na sa Star Magical Prom. Tama ba? Ikaw nanalo ng... Ano nga yung napanalunan mo sa Star Magical Ako po Prom? yung parang prince po. Oo, di ba? Grabe. Tsaka, ano yun, botohan yun ha. Oo, So, ang lakas mo botohan. sa botohan nun. Star Magical Prom yun ha. So, ang dami mong Star Magic artist na Parang kasabay. nagulat din po ako nun kasi grabe po yung support sa yung time na yun. And knowing na hindi man ano, no? So, yun po, parang tulong din po ng ibang supporters ng Drive po. Oh, wow. Talagang in-acknowledge mo na ng ibang mga fans. So, ikaw yung prince nun. Sino nga yung princess mo nun? Si Ma'am Angie Salvacion po. Angie Salvacion. Kayong dalawa yung nanalo. Wow. Okay. So, sige. Kwento mo naman kami tungkol sa iyong journey. Ayun, sobrang haba po yung journey ko, masasabi ko. Kasi before po, nung siguro mga 15 or 16 pa lang ako, alam ko po sa sarili ko na gusto ko po talaga mag-showbiz. Ganun. So, kahit po nag-aaral pa lang ako, pinagsasabay ko po yung pag-i-extra. Rumarakit po ako sa mga teleserye before.
Like ano, baka alam namin anong mga titles, Alam yung niyo mga po kasabay mo. alam niyo po yung mga MMK, gano'n yung tapos dadaan ka po sa likod, tapos, Seryoso? opo, tapos, Sample na. parang, ba? Paano ba? Tingnan mo. Nilabutan ako. Okay. Natouch ako doon. Oo. So, MMK ka na before. Tapos, pinaka nakilala po ako yung sa sa viral scandal po ng teleserye. Kasi, Akala ko uminom. Ito ka nakilala ko sa Pagkikan Scandal. Na-show. Hindi namin Chinese. O, sabi ko sa kanya kanila, sumagot kayo na maayos ngayon, reveal na talaga lahat. Diba, ay, yun yung na-reveal niya. Pangalan mo ng teleserye. Not teleserye. Oo. Sino nga yung mga kasama mo doon? sila Ma'am Charlie Dizon po, sila. Kaya rin po siya, kasi, di ba nung time po na nasa Dreammaker po ako, meron po kasi mga acting clips ko na lumabas, tapos, ay siya pala ito. Nakilala ka na. Kasi yun po. Pero, before po talaga nun, so yun, knowing na gusto ko po talaga na pumasok ng showbiz, ang dami ko pong rejections din syempre na natanggap sa sarili ko, ang dami pong failures, disappointment. And umabot po sa point na gusto ko na pong suruan niya hindi talaga para sa akin yung pag-acting or entertainment. Pero yun po, lumabas po yung audition sa Dreammaker. And normally po kasi pag nag-audition ako kasi all out talaga. Pero yung sa Dreammaker po parang nasa isip ko lang, alam niyo po yung feeling na wala nang gana, parang... Wala kang hope nun. Opo, parang ginawa mo hopeless. lang para Parang ginawa ko na lang po. Sige, pwede na to, pasa ko na yan. Oo. Ganun po. Pero makapasok? Pero yun pa, nagulat po ako kasi naglalaro lang po ako ng basketball, tapos biglang may tumawag po sa akin na, Matthew, parang call back ka for Dreammaker, gano'n. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po na biglang ready ka na po mag-empake, gano'n. Wait, taga saan ka ba? Sa Taguig po. Taguig! Akala ko naman parang Kasi James po, Maka-empake ka Parang naman. po kasi, magla-lock in po kami. Alam So, kasi nasa isang bahay lang kayo. So, medyo na-pressure pa po ako na, hindi nila magdadala ako ng damit, gano'n. Kasi hindi ko expect. Siyempre. Kailangan no? Hindi mo kasi in-expect na Opo, tapos makapasok. sobrang saya ko po nun kasi parang, alam ko unexpected po na bigla ako po sa lahat po ng failures mo. Ito po yung pinaka hindi ko expect na, ay matatanggap ako, gano'n. After all na, ang dami kong rejections na pinapalampas ko na lang, ay hindi na naman ako tanggap, hindi na naman ako tanggap. Pero yung hindi mo pa ina-expect po, yun po yung biglang. Oo. Pag marami kang rejections na natatanggap sa buhay mo, kailangan, nagigets ko yung sinasabi mo parang hindi mo na masyado ine-expect. Kasi nga, yun yung coping mechanism mo. Kada rejection mo, kailangan kinakapalan mo yung puso mo para hindi masaktan, di ba? So, ayaw mo na lang mag-expect. Ako parang basically po, nagiging harsh na nga ako sa sarili ko na, Oo. hindi ako matatanggap dyan. Pero sige, next audition, gano'n. Buti na lang, di ba? Hindi ka talaga totally nag-give up. Yung napapansin ko sa stories niyong 5, ang dami niyo nang napagdaanan bago pa tong live. Pero buti na lang, hindi kayo sumuko. Tsaka talagang pinush yun talaga kung kailangan mag-audition ng 2 beses, kung kailangan mag-resign, di ba? Kung kailangan mag-move from Jensen to here. Ang dami yung mga sacrifices na nagawa. Kahit na actually, bagong group pa lang kayo. Ngayon pa lang kayo nakikilala. Pero thank you dun sa pag-share niyo ng kwento niyo. Kasi nalaman namin kung gaano kabigat yung sinasabi niyo kanina na habang nag-shoot kayo ng first music video niyo, grabe ito na yun, nangyayari na. Kasi ang tagal niyo pala talagang hinintay. Okay, pero Matthew, hindi ko nakakalimutan. Magsasama ka ba? Matthew, ano gusto mong i-sample? Siguro po yung kasi di ba po, hindi ako sumayaw po before. Oh. So ito po yung pinaka-audition ko dati. Okay. Alam ko rin na nakikita. Yung fever. Fever! Naku, paano kakantahin niyo? Kakantahin niyo ha? Sige. Tigas po. Tagalog Okay. 5, 6, 7, 8. No te muere un momita hola, no te muere jinja
my life like a fever, 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 fever. 너를 싶어, 너를 싶어. 밀어내던 내 안에 타올라. 제대로 볼 거지 피어나 like a fever, fever, fever. 너를 싶어, 너를 싶어. Bakit ba? Slow mo. Naka-point pa rin. Low reverb version. Bakit? Acoustic version pa rin ng Fever. Palakpakan naman natin ng Rai. Madami namin